Meron tayong producer ngayon galing pa sa malayong lugar. Yan po ay taga Pampanga, no? Na tumira na sa signal. Okay? Tayo pa. Ayun po yung ating halika dito, kapatid, no? Malulot ko po pinakikilala sa bawat isa sa atin ang maghahayag ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Amihan. Napakabuti ng Panginoon sa kanyang buhay. Good morning po sa inyo lahat. Yan. Pwede po ba? Katulad ng lagi natin pong ginagawa, hawakan po natin yung ating katabi at maaari po bang sabihin natin, God bless you, kapatid. Yan. Yung ngiti po, masaya. Yan. Kasi napakasarap pong makita na ang lahat po ay nangangiti. Sabi nga, dito po tayo po ay magkakapatid na tunay. Tunay po na, hindi po tayo peke. At sa langit higit, doon po tayo original. Dito pala authentic. Yan yung mga nag-Shopee, lagi nakikita authentic. At sa langit, tayo po ay original na magkakapatid. Amen po ba? Yan. So tayo po ngayon ay makikinig ng salita. Sige po, pwede po pa tayo manalangin sa sandali at ating pong yuko ang ating let's bow our head para po sa pagpapakumbaba sa ating salita ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon, dinadakila ka namin. Maraming salamat sa iyo sa ibinigay mong pagkakataon na ito, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, sa katuruang ito ay magkaroon ng magandang pagpaplano upang ang aming mga buhay ay patuloy na magtagumpay, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Hipuin mo ang aming mga puso at patuloy, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa bawat isa po sa amin. At ang aming mga puso, Lord, ay nagagalak sapagkat sa oras na ito ay panibagong pagpupuri at pagtatagumpay ang iyo pong ibinigay sa buhay po namin. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa nagkakaisang pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Ang aking pong binigay ng titulo ay ang ating pong pag-aaralan nga natin ay ang iyan po. Tamang plano upang magtagumpay. Ito po ay matatagpuan sa Proverbs and nilagay dyan yung sa Psalm. Kayo po tatanungin ko, ano po yung plano nyo? Siyempre, bawat isa sa atin may plano ng magkaroon ng mabuo na isang pamilya. Yan. Plano ng isang lalaki na kailangan mapasagot ko yung aking nililigawan ngayong taon na to. Yan. Kasi may yung pong plano ng anak ko, meron na. Gusto niya raw magkaroon ng bike. Yan. Sabi niya, Mami, gusto kong magkaroon ng bike. Ang sabi ng lolo niya, hindi ko nire-recommenda magkaroon ka ng bike. Kasi, syempre, alam mo na yung panahon ngayon, yung mga kaskaserong mga driver. Sabi naman ng anak ko sa ARCA, kasi maluwang po dun sa ARCA. So, lahat po tayo may plano. Ngayon pong plano na ito, ngayon taon kayo po ba, may plano 2021? Meron po ba? Yan, amen. So lahat tayo, dapat po malinaw sa ating mga isip na dapat meron yung ating po nilalakaran diretso. Yung sinasabi nga po yung sasakyan, hindi ka nagpapaling-paling. Ito ang iniisip ko bukas. Ayoko na yan. Hindi consistent yung iniisip mo. Kailangan, yung pong plano natin, meron tayong tatahaking diretso. Ngayon sabi na isang plano, will you marry me? Yan, may mga plano ng ganyan. Ang ganda. Yung mga babae, syempre gustong-gusto nila yon. Kaya, yung lalaki, na siyang preparation. Meron na siyang preparation. So, dapat itong plano na ito, syempre gusto nyo po masusunod yung inyong mga plano. Kaya, anong gagawin ninyo? Syempre, unang-una, ito ay idulog nyo sa ating Panginoon. Bakit? Kailangan po yung mga plano natin, unang-una, sino ang unang makakaalam ang ating Panginoon. Hindi po tayo. Tayo, oo, plano natin. Pero unang-una dapat makaalam ng plano natin. Hindi ang mga magulang natin, kundi ang ating Panginoon na may likha ng langit at lupa. At ito, you have the goals.
goals to operate. Kailangan yung mga goals mo, kailangan i-operate mo to ng tama. At ang gusto ng Panginoon, yung plano na ito ay plano ng may pamamaraan na may pagka malapit sa Diyos. Kumbaga, susundin mo. We may be succeed in our way at walang masasayang o masisira na plano kung ito ay ino-offer mo sa ating Panginoon. Yan po ang totoo. So, dapat walang masisirang plano sa atin. Kasi lahat yan, inaayos natin. Sabihin natin, isang taon, ayoko nang mangyari yun. Gusto ko maayos na yung plano ko. Amen. There are points to consider. Meron pong mga points na considered. Ito po ay matatagpuan sa Proverbs chapter 16, verse 1. Yan po. Sabi po dito, Proverbs chapter 16, verse 1, iba yun sa akin. So, basahin ko na lang po yun sa akin. Ang sa akin dito ay, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Yan po. Each one of us should have a plan na di na po dumarating yung araw na nagpaplano ka. Ito pong plano na ito, kailangan, sabi ko nga po, diretso, consistent. Hindi po yung plano na susuntok ka sa buwan, sasabihin mo, ay, bahala na. O kaya sasabihin mo, come what may, bahala na bukas. Ang dapat po sa plano natin ay malinaw. Malinaw. Katulad ng isang tubig na makikita natin, very clear po siya. Ganyan po ang tamang paplano. Kailangan may direksyon. May tinutumbok po tayo upang magtagumpay. Sabi to, plan to yourself. Plan to yourself. Siyempre, kailangan may plano ka sa sarili mo. Yung plano mo sa sarili mo, sasabihin mo, last year, hindi naging maganda yung takbo ng aking hanap buhay o yung aking business. This year, kailangan pagbubutihan ko na. Yan. Ibibigay ko na yung best. Plans to your family. Ano ba yung plano mo sa iyong pamilya? Napaka-importante talaga yung plano sa pamilya. Ano yung tutumbukin ng iyong pamilya? Ganyan po. And, sa mga matatanda, kailangan may plano kayo ng retirement plan, insurance. So, napaka-importante po yan sa mga magulang na katulad ko. And then, sabi rito, kailangan po, alam mo yung direction to do's and not to do. Yung mga bagay na ginawa mo last year, dapat na mali yun, na alam mong medyo sumablay ka, dapat itong year na to, tama ang iyong magiging direksyon. So, iiwasan mo na yung mga dati. Baguhin na. Baguhin. Baka yung style mo last year, parang hindi effective. So, itong year na ito, kailangan maging effective yung plano mo. Yun. And number 2, sabi dito, Proverbs chapter 16, verse 20. Parang iba yun sa akin. Basahin ko na lang po yun nandito. Siyang nakikinig sa salita ay uunlad at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Yan po, ang umahanap po ng direksyon na mula sa Diyos ay magtatagumpaw. Pagtatagumpaw. You know your strength. Alam mo yung strength mo, you know the right attitude kung paano mo gagawin itong plano mo. So kung magaling ka sa pagsasalita, madali kang makakumbinsi ng tao, ano kayang pwede mong pasukan doon? Business, di ba? Alam mo yung business, minsan, meron mga business na hindi naman totoo, pero yung nambobola para makakuha ng client o customer. Yun, hindi po natin ina-advise sa mga Kristiyano, bilang Kristiyano, na kung tayo po ay business, nasa business, ano po tayo, ay hindi po ino-authorize o hindi po ino-authorize ng Panginoon na tayo po ay manloko o mambola o mandaya ng ating kapwa. Yon. Meron pong isang accountant
ito po, totoong story. May isang accountant siya. So, nagkaroon po ng lockdown dahil po sa COVID. Ang ginawa niya, yung kanyang trabaho, nag-close yung company. Ngayon, nag-iisip siya. Sabi niya, ano ba yung strength ko? Kahit na accountant siya, magaling din siya sa business. So, ang ginawa niya, nag-isip siya na magbukas ng isang negosyo. Ito po yung manukan. Yan. Kung di nyo po naitatanong, kami po ng nanay ko ay nagkaroon ng manukan. Hindi po kami nahihiya na sa talipapa ay nagmanok-manok po kami, nagtinda kami ng manok. Anything na pwedeng itinda, hindi po namin ikinahihiya yon kasi yun ay mabuting hanap buhay. So, ang ginawa po ng babae, gumawa siya ng isang business doon sa harap ng bahay niya. Doon sa harap ng bahay niya, nagtinda siya ng manok. Noong una, syempre, alangan pa yung mga tao at hindi masyado lumalabas. Pero as times goes by, lumalago yung business niya. At nang lumago na po yung business niya, nakakatuwa kasi siya na po ang nagsusupply sa lahat ng palengke. At mga ilang buwan lang, nagkaroon na siya ng sasakyan. Inapaayos niya na yung bahay niya. Yan. Kasi bakit? Tama yung kanyang pagpaplano. Yun po. Kaya, yung pong sa atin, lahat ng bagay, hindi po pwede yung iniisip natin na, ay, gusto ko na ito. Pero wala ka namang plano. Gusto mo na nga yun, pero wala ka pang puhunan. Mahirap po na plano ka ng plano, tapos pagdating ng huli, magsisisi ka lang. Yan. Kaya nga yung ating declaration of faith na I am a lender and never a borrower. Yan po ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, itaas natin ang level of faith natin, yung trust natin sa ating Panginoon. At I'm very proud kayo po na aking mga kapatid. Alam ko po tayong lahat ay nagsisikap. Nagsisikap tayo na maghanap buhay para sa pamilya natin. Yan po yung mga father na pagkagising sa umaga, iniisip na yung pamilya. Ganyan po. At ang mga nanay, maaga ring gigising para gampanan yung kanilang responsibility sa kanila pong pamilya. And then, dun sa mga dalaga naman, wala yung isang dalaga natin dito, yung bang, kasi karamihan po ng mga dalaga, although ngayon sa panahon natin, alam mo yung mga dalaga, yung mga babae, na single, makita lang nila yung lalaki makapal ang kilay, yan. At makapal ang bulsa. O, alam mo na, mga babae, kakapit na yan. So, hindi po ganon dapat. Kailangan sa babae, may standard ka. May standard ka. Unang-una, kailangan makita mo yung spirituality ng lalaki. Pag nakita mong mataas yung level ng spirituality ng isang lalaki, lahat yon idadagdag ng Panginoon. Dahil, kung mahal ng taong yon, yung Panginoon, mas mahal pa niya yung magiging pamilya niya. Ibig sabihin, una ang Panginoon, at sumunod yung kanyang minamahal. Yan. Kaya kailangan po mataas ang spirituality. Do you want a material success? Yan. Kailangan po talaga mamili ka ng plano, yung tamang plano. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Pero minsan, ang tao may plano na uuna pa doon sa pagdulog sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, sa puso mo, may unang nang nakaupo. May unang na nakaupo. Ano yon? Yung sarili mo. Dapat ang una mong paupuin sa puso mo, yung plano mo, dapat ang ating Panginoon. Yun po ang tama. Kaya sa pila, makikita mo yung mga unang nakapila, yung mga nauuna, di ba? Maganda yung pila nila, no? Maganda yung upuan nila. Pwede sila sa unahan, pwede sa gitna, pwede sa unahan ng driver. Kaya pag ako po sumasakay, gusto ko doon sa unang bababa, para hindi na ako mahihirapan. Kasi yun ang napili ko na seat na uupuan ko. Kaya ang gusto po ng Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano, siya po ang unang mauupo sa ating mga puso. Amen po ba? Yan. And number 3, Proverbs chapter 16, verse 16. Yan.
Pagkaiging nga na magtamo ng karunungan kaysa ginto, oo, magtamo ng kaunawaan, ay maigi kaysa pumili ng pilak. Ito po yung sinasabi ko na nag-ooperate sila sa sarili nilang karunungan. Yung sabi nga, yung wise, yung pagiging wise nila. Pag pagiging wise nila, minsan pinapasukan ito ng mga evil devices. Yung sarili mo lang. Kasi unang-una yung sinasabi ko sa inyo, nagkakaroon ng deception. Deception sa pera. Yung gusto mo magkamal ng salapi, pero ginamit mo sa pandaraya. Yan po yung sinasabi ko na ginagamit minsan ng evil devices. Meron pong magkakaibigan na nagplano. Nagplano sila na mag-out of town. So sabi ng mga grupo, o ikaw na pangalanan po natin, o ikaw Willie, ikaw ang maghahanap ng agency para magpabook para sa grupo natin. So, dahil napasukan ng evil devices, itong si Willie, hindi Willie Rebellion, Wilfredo pala po. Wilfredo, napasukan siya ng evil devices o yung pandaraya, deception, sa kanyang isip, ang ginawa niya, naghanap siya, nagpabook siya. Pero ang ginawa niya, sinama niya yung misis niya. At instead na ang singil niya is 3,000, bawat isa, siningil niya ng 3,500. Bakit po? Kasi nalibre siya at yung kanyang asawa. Yon, evil devices. Nag-operate siya sa evil devices. Yung po yung pandaraya na hindi po na ina-advise ng mga Kristiyano na ito ay kanilang gagawin. Bakit? Doon po sa Ephesians 5, sabi rito, dapat malantad sa liwanag para makita. Kailangan malantad to, kailangan malaman nito na mali ang kanyang ginawa. Kasi bakit? Magpapatuloy siya sa kanyang gagawin. Papaano kung gano'n na lang ginagawa niya sa buhay niya? Nanluloko siya, nandaraya siya. What if dumating na ang Panginoon? So madadatnan siyang gano'n. Kaya nga sabi sa Ephesians, kailangan itong malantad. Makita at makita ang kaliwanagan. Yan po. Kaya wala pong dapat gumamit ng masamang plano at pandaraya sa kapwa. Yon. So, sa Proverbs chapter 16 verse 17, ang sabi po dito, ang lansangan ng matuwid ay humihiwalay sa kasamaan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Yon. Ibig sabihin, dahil hindi ka nagplano, pumalpak yung iyong gusto. Meron pong isang lalaki na nagplano siya para sa kanyang pamilya. Napakanda ng plano niya. Gusto niya yung pamilya niya magkaroon ng bahay na maganda. Yung lugar na kung saan pagtanaw mo merong lake, yung kahit man-made lake, yun ang kinuha niyang lugar. Maraming mga puno at malalago, merong mga bermuda, so malawak yung playground. Kumbaga sa lugar ay maganda sa mata kasi puro green ang makikita. Yun. So, yun yung gusto niya. Yun yung gusto niya. Pero hindi niya tinanong ang Panginoon, Lord, ito bang gusto kong lugar na pagtitiri ka ng bahay ko ay gusto mo? Hindi po. Bakit? Kasi nauna na yung upuan niya sa puso niya kesa ang Panginoon ang maupo doon sa plano niya. At yun po ang nangyari, hindi niya alam na yung plano niyang yun, yung lugar na yun ay dinaraanan ng mga NPA. Kasi bakit? Hindi niya pinlano eh. Hindi siya nagkalap ng ano bang lugar ito, nagtanong man lang, kung hindi nakita niya lang yung lugar, napakaganda. Pero hindi niya alam, ano ba yung mga nasa lugar na yon? Sino ba yung mga kapitbahay mo? Ano ba to? Yon. Kaya kulang sa pagpaplano. Gusto mo maging safe yung family mo, kailangan tignan mo yung lugar kung safe para sa family mo.
kailangan po tayo ay laging nabubuhay doon sa pamamaraan na nais ng Panginoon sa atin. Kasi bakit? Yung favor ibibigay ng Panginoon sa iyo. Bakit? Kasi inuna mo ang Panginoon. Inuna mo ang Panginoon sa iyong buhay. And God is the center of your life and your decision making. Yan po ang maganda. And then sa Proverbs chapter 16 verse 18, ang sabi dito, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Meron po ba kayo naiisip na may really katulad, kahalimbawa dito sa atin pong Proverbs chapter 16 verse 18. Ito po ay sa 1 Samuel chapter 15. Ito po ay tungkol kay Saul. At sabi ng Panginoon kay Saul, lipulin mo ang mga Amalek. Wala kang ititira kahit isa. Ito man ay hayop, tao, bata, matanda. Wala kang babae o lalaki, wala kang ititira. So, 1 Samuel chapter 15 verse 3. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ngunit doon sa Proverbs chapter 9, ang ginawa ni Saul, itinira niya si Agag, yung hari ng Amalek. Itinira niya. At itinira niya yung matatabang tupa, lahat ng mabuti, kaaya-aya sa paningin niya, at mataba, itinira niya. Yan. So, naging palalo. Hindi niya sinunod ang Panginoon. Yung plano niya, yun ang natupad. Pinaupo niya yung sarili niya dun sa puso niya, hindi yung upuan para sa Panginoon. Anong nangyari sa verse 11? Ikinalungkot ng Panginoon ang pagkahirang o ginawa niyang hari, si Haring Saul. So, bakit? Nagsisi rin pala ang Panginoon. Nagsisisi rin pala ang Panginoon. So, nagsisi siya, sabi niya, etong si Saul, sabi niya ganon, hindi nakinig sa ating Panginoon. At yon, naging palalo at mayabang si Saul. Kaya sabi rito, do not be proud in planning. Never plan to have pride. Maganda yung plano mo. Yes, may plano ka. Pero yung plano mo, alam mo, yung bulok yun eh. Yun yung ayaw ng Panginoon eh. Gusto niya, kasi meron siyang magandang plano sa'yo. Ngayon yung magandang plano niya, masisira kung i-operate mo sa buhay mo yung pride. Kailangan po dito, don't become proud, be humble, and obey God's will. Yun po ang nais ng ating Panginoon. And then, sa Psalm chapter 1, verse 1, sabi po rito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, di tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ito pong katurain na ito ay para po sa atin and we are in live streaming. Yung pong nakikinig sa atin ay pagpalai po kayo ng ating Panginoon. Sa inyo po ang katuroan na ito. Yun po, pinagpapala ng Diyos sa mga taong di nakikiugnay sa masama. Yan. Katulad po ni Saulo, si Paul, kasi pinalitan na. Yung kanina Saul, ngayon naman Saulo. Yan. Anong ginawa niya? Inusig niya si Stephen at kasama siya doon sa bumato kay Stephen. Yung pong si Stephen, siya po ang unang martir ng mga Kristiyano. Yan po. Ngunit dahil po sa habag ng Panginoon and nag-fasting po ng 3 days si Paul, yan, siya po ay merong magandang plano ang Panginoon sa kanya. Yan po. At dito po, meron pong isang developer. Ito po, siya po ay isa sa mga kagrupo doon sa isang iglesia. And then, sabi niya doon sa kanyang pastor, Pastor, I have a friend. Pero itong kaibigan ko, sabi niya, gusto niyang makipag-tie up sa akin. Gusto niyang mag-partner kami sa business. Pero hindi
pareho ang aming pananampalataya. Yan, ang sabi niya. Ang sabi ng pastor niya, you must know how to say yes or no. Kailangan matuto kang magsabi. Kung magiging tagilid ang pananampalataya mo, ay huwag mong gagawin yung plano mo. Kailangan ang plano ng Panginoon ang mangyari, ang makapangyayari sa iyong buhay. Kaya po sa atin, hindi po masamang tumanggi. Hindi tayo masamang tumanggi kung may ino-offer, kung may ibinibigay sa'yo. Hindi masamang tumanggi. Pero isipin mo, makakabuti ba to sa akin? Tama ba to na kung tatanggapin ko to? Tama ba sa harapan ng Panginoon? Matutuwa ba yung Panginoon sa gagawin ko? Itong nakikipag-partner sa kanya ay iba. Paano kung yung mga kasama niya at yung kasama nito ay nagkaroon ng magugulo, magkakaiba ng mga iniisip. Hindi sila pareho ng tinatahak. Magkakaroon ng delubyo dito sa business na iniisip nila. Kaya kailangan po matuto tayong tumanggi sa lahat ng nag-i-invite sa atin. Kailangan po yan. Sabi nga, be wise as a serpent. Di ba po? Kahit pinipilit kang uminom, pare, ano lang ito, 10% o kaya 20%. Isang shot lang. Ay, ganun. Na-convict ka, wag. Kinukulit ka, pinagbigyan mo. Ayun. So, magkakasala ka na doon. Kung ano yung conviction mo na wag mong gawin kasi magkakasala ka. Yung conviction, dyan tayo kinakausap ng ating Panginoon sa ating mga puso. Sabi ko po rito, di ka nabubuhay na dapat pagbigyan mo ang maraming tao. Hindi kailangan. Bakit? We need to be free. Maging free tayo sa pamimili, sa pagsasabi ng isang bagay, pero kailangan ay tama. Di po tayo dapat paalipin sa masama. Yung mga deception, mga evil devices, hindi po tayo dapat paalipin sa mga ganyan. And sabi, Jesus set us free. Kaya nung sabi ng Panginoon, we are free, kailangan free tayo. Hindi tayo pwedeng kulit-kulitin. Kung yun ang tama, yun ang tama talaga. Sa harap ng Panginoon, yun ang tama, yun ang dapat mong gagawin. Hindi yung kung gusto niya, iyon ang ipipilit niya. Kung pinipilit ka, ang gawin mo, talikuran mo siya, layuan mo siya. And then Proverbs chapter 16, verse 29. Okay, basahin ko. Proverbs 16, verse 29, sabi rito, inaakit ng taong marahas ang kanyang kapwa at kanyang inaakay siya sa daang masama. Kaya po dito, hindi po tayo basta-basta na nagtitiwala sa kapwa. May exemption nito. At tayo mga Kristiyano, hindi po basta-basta nagtitiwala sa kapwa natin. Kasi minsan baka ito ang magpahamak sa atin. Di ba po? Hindi po tayo kailangang mapasubo. Baka mamaya, yung sinasabi ko sa inyo na niyayaya kayong uminom, porque 10% o 20% lang yon, isang shot lang, ay hindi po natin dapat pagbigyan ng mga ganon. Use wisdom, be wise. Sabi ko nga, use wisdom and be wise as a serpent. Meron po isang aeroplano o pilot. Nagkamali po siya dun sa calculate sa kanyang manibela. Alam yung pilot, di ba po? Driver, yan. Driver ng aeroplano. Ang nangyari, hindi naka-take off. Na-stop doon sa runway ng airport. Nag-stay siya doon ng 3 days. And then, alam nyo yung kumpanya is nalugi. Bakit? Kasi 3 araw na nagkaroon ng traffic sa ere. Hindi sila makapag-take off eh. Hindi sila makalipad, hindi sila makababa.
dahil merong eroplano na nandoon na naka-stack up. Kumbaga sa traffic na traffic. Yan. Pero yung nangyari yun ay tinatawag na honest error. Honest error po yun. Hindi sinasadyang pagkakamali. And then, ang ginawa ng pilot, sabi niya, boss, sabi niya ganon, binigay niya yung resignation paper niya. Boss, sabi niya, magre-resign na po ako. Sabi niya ganon. Nagulat ngayon yung boss. Sabi niya, bakit ka magre-resign? Hindi naman kita tinatanggal. Sabi niya ganon. Boss, sabi niya, laki ng pagkakamali ko Sabi niya ganon. Alam mo ba, sa totoo lang, gusto pa kitang i-promote. Nagulat ngayon yung pilot. Bakit niyo ako ipopromote? Ang tanong ko sa iyo, uulitin mo pa ba ang ginawa mo? Hindi na po. Yon, kaya kita ipopromote, ibig sabihin, natuto ka na sa iyong pagkakamali. Kaya siya ipromote. So, ganun po, ginamit ng boss niya yung wisdom and knowledge. Kaya, minsan, akala natin, ay, nagkamali tayo. Pero pag nagsabi ka ng totoo, nagpakumbaba ka, alam mo, hindi mo alam yung plano ng Panginoon sa buhay mo Napakaganda. Kaya lahat po, bawat isa sa atin, kung tayo po'y magpapakababa, una-una sa Panginoon at sa tao na kailangan naman ay alaya ng pagpapakumbaba, ay gawin po natin. Di ba po? Ganyan po. Kaya ang pagpapakumbaba ay hindi po kaduwagan o karuwagan sa isang tao kung hindi natalo mo pa ang iyong kaaway. Kasi gusto ng kaaway, maging pride ka maging proud ka sa lahat ng ginagawa mo. Diyan ka matatalo Kailangan, ang gusto ng Panginoon, you must be humble. Kasi talaga naman po, bawat isa po sa atin, ang tinitignan ng Panginoon, hindi yung ugali natin, yung puso po natin. Nakikita niya yan. Alam niyo, ang Panginoon, may x-ray yan He is our x-ray technician, ang ating Panginoon. Nakikita niya yan, kaya nga lahat yan, inilikha ng Panginoon Sabi nga ni Pastor yung ating daliri, isang iba-ibang thumb mark tayo Ganyan kadunong o kapangyarihan ang ating Panginoon. Dapat mamagitan ng may katalinuhan. Maging matalino tayo. Hindi yung agad kang magdidesisyon. Kasi ako rin po minsan ganon, magdidesisyon ako agad. Dapat pala kailangan ipakaisipin mo muna, dapat planuhin mo muna, tama ba yon? Kaya po tayo, wala pong perpekto sa atin. Kaya nga, sabi ko, yung plano natin, dapat may plano na tayo, na alam nating ito ay makakabuti sa atin, at tayo po ay pagpapatagumpayin ng ating Panginoon. Yan. Sa Proverbs chapter 16 verse 31. Ang sabi po rito, ang ulong ubanin ay korona ng kaluwalhatian. Iyon ang makakamtan sa daan ng katwiran. Ano pong ibig kong sabihin dito? Yung pong mga matatanda, hindi po lahat ng mga olds ay marunong mag-Facebook. Yung lalo na yung mga nasa province, siyempre, unang-una, wala silang internet. Pero dito po sa NCR, karamihan po, mga matatanda, may cellphone. Amen po ba? Yung may mga cellphone. Yung mga matatanda dyan na may cellphone, dapat mag-amen. Yan. Hindi magaling silang mag-text, magaling silang mag-Facebook. At tayo rin po, mga mas nakakabata, yung mga hindi pa ganun katanda, ay mas magaling po tayo dyan. Di ba po? Kaya, pero sabi dito, iba ang matatanda. Bakit? Kasi sila ay hinubog ng karanasan. Amen po ba? At yung pagninilay-nilay nila sa kanilang pagluha. Yung mga matatanda, o yung mas may edad, marunong pa yan sa atin. Kasi bakit? Marami na po silang experience. Amen po ba? Sige po, kalabitin mo po yung yan, sabihin mo, alam mo yon. Sige po, kalabitin mo yung katabi mo, alam mo yon. Yan. Amen po ba sa mga magulang? Kaya mga magulang, pwede mo magsabi ng amen. Amen. O, wala akong narinig. Amen po sa mga magulang.
Amen. Yan. Alam niyo po, sino po rito ang may, alam niyo yung pangkayod ng nyog? Sinong merong ganun sa inyo? Wala na, no? Kasi sa, yung nanay ko tumaas, meron pa siya. Yan. Alam niyo po, parang nyog yan eh. Parang nyog. Di ba? Ang nyog, anong gagawin? Kakayurin. Pag kinayod mo to, anong gagawin sa nyog? Yung sa ano, di ba gagawing latik? Di ba? Yon. Kaya ngayon, ang nyog, tayo yon, mga bata. Kasama na ako doon, ha? Mga bata, tayo ang nyog. Yung mga latik, sino yon? Yun yung mga magulang natin. Kaya tayo, mga bata, wala tayong may pagmamalaki sa ating mga magulang. Hindi po natin, o hindi pa natin nararating yung kanilang nararating. Kaya sila mga latik na. Tayo mga nyog pa lang. Wala pa. Kaya wag tayong magpadalos-dalos. Ganyan po. Sabi rito, your ask will be your interest foremost of their agenda. Kaya minsan, dapat nakikinig din tayo. Yan. Makikinig tayo, ha? Ako rin kinakausap yung sarili ko. Kailangan makinig ako. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Huwag matigas ang ulo mo. And, parents, put control in your temper. Yan. Yung mga magulang. Huwag naman ninyo i-provoke yung inyong mga anak. Or huwag nyo silang isumpa. Kausapin. So, mga magulang, kausapin ang mga anak. Kasi po, bakit? Ang Panginoon may plano sa mga anak. Ginagamit ng Panginoon ang mga magulang para sa mga anak at para maitama ang landas. Yan po ang mga anak. Susuportahan ng mga magulang ang kanyang mga anak. Marami po akong kwento eh. Yan, meron po akong kwento. Sino po dito ang nanonood ng Korean novela? Taas ang kamay. Meron dito pero ayaw magtaas kasi nagtuturoan. Yan. Meron dito. Kasi ako po, meron akong napanood. Alam nyo, sa totoo lang, kung i-compare mo doon sa Korean at saka sa parang mas gusto ko yung ng Korean. Iba yung nila, magaling talaga silang umarte and the same time, may aral. May aral yung kanilang mga teleserye, telenovela, Korean novela. Kasi meron po akong napanood doon na merong isang bata, dinala siya sa hospital. Ito po yung Korean novela na Good Doctor. Yan. Merong isang bata doon na, kasi mga doktor yung pinag-uusapan doon eh. Kaya alam niyo yung bawat episode may mga kwento, may mga aral. Yan, mga nanay. Hindi na kayo makakapanood kasi magluluto na lang kayo. Pagod na kayo, matutulog na lang, di ba po? Sa mga tatay naman, magpe-Facebook na lang. Kami mas bata, manonood kami ng Korean novela. Yan. Kanya-kanya po yan. Kung saan ka masaya, be happy. Be happy. Pero, kailangan, bago ka manood ng ganyan, tapusin mo muna yung obligasyon mo sa pamilya mo. Kung pinaghugas ka ng plato, maghugas ka muna bago ka manood. Para hindi magalit yung magulang mo. Diba, Joshua? Ayan. May isang bata po, 12 years old siya. Nagkaroon siya ng nodule, yung hyperthyroidism. Ito yung nodule na pwedeng liquid or solid ang babara dito sa ating thyroid. Toxic, autonomous, functioning thyroid nodules. Ito po ay namaga yun, nag-swollen. And then, yung magulang po kasi, sinugod siya sa hospital. Nung sinugod siya sa hospital, tinignan siya ng mga doktor. Ang sabi ng doktor, kailangan siyang operahan. Yung bata, umiiyak siya. Bakit? 12 years old po siya. Hindi pa niya nasubukang makipaglaro sa kapwa niya bata.
hindi pa niya nasubukang pumasok sa eskwelahan. Ang gusto ng kanyang magulang o kanyang nanay ay kumanta lang siya ng kumanta. Kumbaga, parang mapakinabangan niya yung anak niya. Ganyan. Pupunta sila sa... Kasi magaling ang boses ng bata eh. Kumbaga, nag-head tone siya, ang galing-galing ng boses niya. At gusto ng magulang, syempre, pag kumakanta, may pera yan, money involved. Yan nga yung sinasabi kong evil devices, money, deception of the money. Yan po ang nangyari dun sa nanay. Nagkaroon ng nodule, so kailangang operahan. Ang sabi ng nanay, wag ipapa-opera. At nakabook na sila na pupunta ng Italy para kakanta yung bata. Yan po, very deception di ba? Kasi gusto ng nanay magkaroon ng magkamal ng pera doon sa anak. Ang ginawa ng bata, kung ooperahan siya, wala na siyang kwenta. Yung nodule niya masakit na. Umakyat siya doon sa rooftop. At gusto niyan tumalon. Yung bata, 12 years old. Umiiyak siya. Hanggang sa yung mga doktor ay pumunta at sinabi sa kanya na huwag niyang gagawin yun. Yung kanyang doctor, autistic yun. Napakagaling daw na doktor. Yung nakita ko daw sa movie na kinausap siya. Ang kausap ng autistic na doktor ay sa bata. Kumbaga, nag-level kasi batang isip di ba? Nakausap niya at naging mahinahon yung bata. So, hindi na nagpakamatay yung bata. Hindi na siya nag-suicide. Yan po. Ang ginawa ng mga doktor, kinausap yung magulang. Kinausap yung magulang na kailangan, tinanong pati yung bata, ano ba ang naging problema ganito? Sabi niyang bata, wala na akong kwenta, wala nang kwenta yung buhay ko. Kasi sira na yung lalamunan ko, hindi na ako makakanta. Sabi niya ganun. Sa magulang ko, wala na rin akong kwenta. Ang ginawa ng doktor, kinausap yung magulang, pinaliwanagan ng ganun, hanggang sa na-realize ng magulang, hindi pala importante ang pera sa buhay. Importante pala sa kanya yung anak niya. Kasi kung kapipilit niya na ialis yung anak niya sa ospital, magpapakamatay yung anak, wala na siyang anak, di ba? So nagsisi yung magulang. Yan po. Kaya tayo po, kailangan tayo ay makinig. Makinig din tayo sa mga advices. Pero hindi dun sa advice na nakikita mo, hindi naman niya ginagawa yung tama. Di ba po? Kung sinabi niyang, pare, wag kang uminom. Nakita mo na isang araw, dumaan ka, andun, kay paring Pedro, nakikipag-inuman. Di ba? Hindi siya good example Kaya po, makinig tayo dun sa tama. Yung tao, alam natin na, ito kapupulutan ng aral. Ito yung karapat-dapat na tao na dapat nating papakinggan. Kaya po doon sa pagtitimpi ng ating pag-uugali, yan. So, kailangan po natin yan. Kaya tayo po yung suporta ng magulang, mapalad po tayo dahil 101% ang magulang nakasuporta sa kanyang mga anak. Amen po ulit sa mga magulang. Amen. Huwag po nating minsan, at sa mga magulang, huwag din po nating i-deprive yung mga anak. Huwag nating sikilin yung kanilang pangarap, huwag nating silang alisan ng pangarap. Mag-advise tayo hanggang sa makakaya natin. Ngayon, kung talagang ayaw na, matigas ang ulo o ay kailangan po idulog na sa ating Panginoon. Yan. And then, sabi po dito sa Proverbs chapter 16, verse 32, siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kaysa sa makapangyarihan at siyang nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan. May marami pong accomplishment ang taong may pagtitimpi, pag-uugali. Marami siyang accomplishment. Ibig sabihin, marami siyang blessing na matatanggap. Bakit? May pagtitimpi siya. Yung mga bagay na alam niyang, halimbawa, yung sinasabi ko, inaakit ka, o alika pare, ganun. Alam mo yung may pagtitimpi ka. Kasi kung halimbawa, sumama ka dun sa boss mo, at nag-overnight kayo, hindi ka pumunta sa pamilya mo,
at nalaman ng boss mo, nagsumbong yung misis doon sa boss na yung asawa ko ay hindi umuwi ng gabi. Siyempre, sino papanigan ng boss? Kundi yung misis, matatanggal ka sa trabaho. Yan. Kaya po tayo, minsan, kailangan po natin ng pagtitimpi. Ang aso, tandaan nyo, pag naapakan, anong ginagawa ng aso? Nangangagat. Okay. Ang ahas, pag nagulat, anong ginagawa? Nanunuklaw. Pero, ang taong makadiyos ay nagtitimpi. Di ba po? Ang taong makadiyos ay nagtitimpi. Yan. Kailangan po natin yan. Bakit? Ayaw nating magkasala sa Panginoon eh. Ayaw nating malakit ang kapwa natin. Sabi nga, kapag nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Kapag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon. At maganda rin po na magiging bunga nito ay ang pag-ibig natin. Sa puso natin. Dapat laging may pag-ibig sa puso natin. Minsan mahirap, di ba? Mahirap. Pero dahil ikaw ay pinili ng Panginoon, kailangan talaga, pagsikapan po talaga natin na magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Yan. And then, Proverbs chapter 16 verse 33. Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan, ngunit ang buong pasya ni Yaon ay sa Panginoon. You need to wait. Kung may petition ka sa Lord, maghintay ka ng tamang panahon. At maging makontento ka sa mga bagay na meron ka. At huwag kang may inggit sa kapwa mo. Kasi pag itong pagkainggit ay tumalon na sa puso mo, hindi ka magtatagumpay. Kasi baka hindi ito yung plano mo eh. Yung nagkaroon ng evil devices, yan, hindi ka magtatagumpay niyan. Kaya huwag po tayong maiinggit sa iba. Kung sa lalaki o kaya sa babae, ang height mo, 4'6" lang, ay huwag ka nang uminom ng pills. Kasi yan ang gusto ng Panginoon sa iyo eh. Kung ikaw matangos ang ilong, praise the Lord. Pero kung medyo kalahati, praise the Lord pa rin. Kung pango, praise the Lord pa rin. Amen. Bakit? Yan ang gusto ng Panginoon sa iyo eh. Kung naging matangos, eto na problema. Naging matangos nga, nagpatangos ka. Nagkaroon ka ng maraming girlfriend, hindi mo na alam kung sino yon. Yung napili mo, yung pala yung pinakapangit sa lahat ng napili mo. Bakit? Kasi tinignan mo yung outlook, hindi yung inner look. Kaya nagkamali ka. Yan. Kaya dapat po, huwag po nating kainggitan. Kung siya'y matangos, okay lang. Yung mga babae, hindi man matangos yan, pwede kang gumamit ng, advice sa mga babae. Gamit ka ng contour. Alam niyo yan, may Shopee, mag-contour kayo. Pwede yan. Sa mga lalaki, pwede rin siguro pahiramin ng mga babae. Mukhang tatangos ang ilong mo. Pero sabi nga, maging kontento ka. Kasi po, kung ikaw ay pinairal mo yung kainggitan mo, you will be oppressed, you're defying gravity. Ma-oppress ka eh. Yung, bakit ganito? Bakit ganito? Yung magiging ganun ka, ma-oppress ka doon. Di ba nga, ang ibon lumilipad. Hindi po yan tumatalon. Kasi ganyan ang pagkalikha ng Panginoon lumilipad. Yung palaka, ano po yan? Hindi siya, hindi siya lumilipad. Yung palaka, kung hindi, tumatalon. At tayo, nilikha ng Panginoon, hindi tayo lumilipad, naglalakad, tumatakbo. Yan tayo. Pero pagdating ng panahon, magiging invisible. Pag nasa Panginoon na. Amen. Sabi nga rito, tayo po, may kanya-kanya tayong destiny na nilaan sa atin ng ating Panginoon. So be yourself.
Kung ganyan ka, pagyamanin mo ang ibinigay sa'yo ng Panginoon. Kung hindi naman sobrang kagwapuhan, pagyamanin mo yan. Bakit? Kasi minsan ang tao hindi naman tumitingin sa panlabas. Tinitignan niya yung inner look na isang tao. And be a man and woman of God. And higit sa lahat, maging lovable ka sa iyong kapwa. Kung hindi man siya kaibig-ibig, be lovable pa rin. Bakit? Yun ang utos ng Panginoon sa Corinthians, magmahal, mahal. Kaya, yan po, magmahalan po tayo. Kaya nga, di ba, yung mga nanay dito, taas ang kamay, yung mga nanay. Ano pong ginagawa ng mga midwife, doctor, nurse? Pag nanganganak tayo, o hindi alam na mga nanay, ang mga nanay, yung anak nila, anong ginagawa sa pusod? Ginugunting. O, yung mga baby, dala-dala pa ba natin habang naglalakad tayo? Di ba hindi? Si Joshua, ginunting yan. Ang pusod ng nurse. Kaya, o ng doktor, kaya kami nagkahiwalay. Bakit? Kaya ko po sinasabi ito, kasi bawat isa po sa atin may destiny. May destiny tayo na ibinigay ng Panginoon. Yung destiny na ibinigay sa atin ng Panginoon, dapat po ay tama. Tama po yung destiny natin. Bakit? Kailangan natin hingin sa Panginoon, Lord, ano po ba ang destiny mo? At yung destiny ng Panginoon na yun, yun ang susundin natin. Kaya nga lagi kong sinabi ko sa inyo na unang-unang ilagay mo ang upuan sa puso mo ay ang Panginoon, hindi ang iyong sarili. And your plan will be succeed. Yan po ang totoong plano ng pagtatagumpay. Yan po. And then matatapos na po tayo, paano magplano? Paano magplano? Una, makinig sa payo. Makinig tayo sa payo. Kunyari, yung payo ay hindi mo gusto. For example, hindi mo gusto. Ano mo pag magnilay-nilay ka? Tignan mo, first option. Baka tama nga, kasi ganito. Alam mo yung nakaplano? Why, when, where. Yan, who, whose. Iplano mo lahat. Dapat makinig ka sa payo, huwag padalos-dalos. Yan po ang gusto ng Panginoon, ng ating Diyos sa atin. Di nagmamadali, dapat pinag-iisipan. Pinag-iisipan mo. Kailangan po pag-isipan natin lahat ang magiging desisyon natin para yung plano natin ay maging mabuti at maging matagumpay tayo. Ano higit sa lahat? Manalangin po tayo, kailangan nananalangin tayo. And then, ano yon? Susunod is, ginagawa ang kakayanan. Give your best. Ibigay mo yung pinakamainam para sa lahat. And then, basahin po natin doon sa Ecclesiastes chapter 11, verse 6. Sabi rito, ihasik mo sa umaga ang iyong binihi at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapwa maging mabuti. Ibig sabihin nito, sa umaga pa lang, magtanim ka na. Magtanim ka ng kabutihan sa kapwa mo. Hindi ng galit o sama ng loob. Magtanim ka ng pagmamahal upang ikaw ay mahalin din. Huwag kang magtanim ng kayabangan. Bakit? Dahil mabibigo ka lang. Upang maging matagumpay po tayo, kailangan po ganito ang mga ugali, mga karakter na gustong makita ng Panginoon sa atin. At higit sa lahat, sabi nga, yung pagmamahal mo sa iyong puso. Dapat ito ang nauuna. Sa una-una ay sa Panginoon, pangalawa ay sa ating kapwa. Dapat hindi ka nasa side track, yung nagpapaling ka sa kanan o kaliwa. Dapat diretso ang isip mo. Yung panuntunan mo, dapat ang panuntunan na nais ng Panginoon sa buhay mo. Magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Hindi po mahirap ang magtagumpay. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Ako, pinagpe-pray ko po, katulad nung dati,
yung dati, unang-una ko pang nakilala ang Panginoon. Katulad ng mga kilala kong Kristiyano, nagtagumpay sila. Una lang, may kasama ko, ang sasakyan niya, bisikleta, inaangkas yung asawa. Pangalawa, nagsikap yung lalaki, nakabili ng motor, nakaangkas pa rin yung asawa. Lalo siya nagsikap, tama yung pagpaplano niya, nakabili siya ng magandang sasakyan. Kasi bakit? Tama yung pamamaraan ng kanyang pagpaplano. Kasi nauna ang upuan ng Panginoon sa puso niya. Amen. Yan po. And then ngayon, sabi niya, Lord, gusto ko maging milyonaryo. Ang Panginoon, wala namang posible sa Panginoon, di ba po ba? Yung taong yon, alam nyo, ngayon, milyonaryo na. Amen. Kaya ito, pag-pray ko dito, lahat po tayo maging milyonaryo. Amen. That was 10 years ago. Kasama ko po na naglilingkod sa Panginoon. Nakita ko yung buhay niya. Kasama ko siya. Kasama ko rin siya na nagtatampo sa mga kasama. Pero alam mo, bumabalik. Isa ako doon. Isa ako sa mga bumalik. Kasi kung nagtampo ko doon sa aking spiritual leader, wala na po ako ngayon. At hindi ako napakinabangan ng Panginoon. Nasayang yung buhay ko. Marami po akong experience na natutunan noong mga nakaraang panahon sa buhay ko. Way back, matagal na po. Kaya maganda talaga yung, yung sinusunod talaga natin yung Panginoon sa buhay, yung Diyos sa buhay natin. Yan po ang napaka-importante para po tayo ay magtagumpay. Sa umpisa, masakit. Masakit. Pero alam nyo, inaayos pala ng Panginoon yung puso mo. Ganyan po ang nangyari sa akin. Inaayos hanggang sa, ayoko nang pumunta doon. Ayoko na kasi, kaya sinabi ko doon sa, yung namayapa akong asawa ayoko na, sabi ko hindi na ako pupunta. Sabi niya, bakit? Tapos in-explain niya sa akin, sino ba ang pinaglilingkuran mo? Tao o Diyos? Sabi ko, ang Diyos. Kaya bumalik ka. Kaya, angel po yung asawa ko sa akin. Kaya, sa mga kadalagan sa babae, pag may asawa kayong marunong maglaba, marunong magluto, yan. Baka yan na yung para sa inyo. Baka yan na yung nyo, forever nyo. Yan po. Kasi, sa umpisa nga masakit, pero inaayos yun ng Panginoon. Inaayos po ng Panginoon yun. Bakit? Kasi may plano ang Panginoon Kung noon, yung plano ng Panginoon ay hindi ko ginawa. Hindi ako sumunod. Siguro nga, sabi ko sa inyo, wala na po ako dito. Pero dahil lang tinignan ko yung Panginoon, yung bang, alam mo yung minsan, mako-cover up yung, yung sama ng loob mo Pag umiyak ka sa Panginoon, pag lungod ka, sabi ko nga, isumbong mo sa Panginoon yan. Sumbong mo kung anong gusto mo, isumbong mo sa Panginoon. Di ba po? Ganun lang yun kasi na ang Panginoon, siya po ang naglalagay sa atin ng kagaangan, yung kapayapaan sa puso natin. At hindi lang yun, syempre kikilos yung kamay ng Panginoon. Kikilos siya dun sa tao, at kikilos yun sa mga bagay-bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Yung plano, yung blessing, sabi nga, all the packages of blessing ay ibibigay ng Panginoon sa iyo. Bakit? Dahil sumunod ka ng tama, dahil yung plano na ginawa mo ay mabuti na ayon sa Panginoon, kaya ikaw ay magtatagumpay. Amen po ba? Sige po, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Pwede po bang tayo ay tumayo sa oras na ito? Sige po, yung mga ating mga music mga instrumentalist, tayo po ay pumunta na po sa harapan. Meron pong isang misyonero. Yan, misyonero. Ang ginawa niya,
pumunta siya dun sa isang katutubo na sa India. Itong mga katutubo na ito, very aloof sila doon sa misyonero. Itong misyonero na ito ay puti po siya, Amerikano. Kaya ayaw po, o hindi nakikinig, o natatakot yung mga katutubo kasi alam nila itong mga misyonero na ito ay mayroong pagtingin sa kanila na mababa. Yung bang ang tingin nila na de-deprive sila. Yan po. And then, takot sila dun sa misyonero. May takot sila. Sabi nila, baka ito gawin lang kaming alipin. Baka ito dayain lang kami. Baka ito lokohin lang kami. Yan ang sinasabi ng mga katutubo doon sa misyonero. Hanggang isang araw, unti-unti, maganda ang ipinapakita ng misyonero na unti-unti nababago yung pagtingin ng mga katutubo doon sa misyonero. Sabi ng misyonero doon sa isang katutubo, sama ka sa akin, dadalihin kita doon sa isang lugar, kasama mo ako. Ang ginawa na itong isang katutubo, nagpaalam doon sa leader nila at sumama. Dumaan sila doon sa lugar na lubak-lubak, sa maraming puno, to make their story, yung parang kagubatan. And then nagkaroon ng aksidente. Na-aksidente si misyonero at yung katutubo. So, ang nangyari po dun sa katutubo, nagkaroon siya ng damage sa kanyang paa. Nakita siya ng misyonero. Ang ginawa ng misyonero, siya ay binuhat, inalalayan siya. Nung hirap na hirap, dahil malayo pa po ang lalakarin, ang ginawa ng misyonero ay ipinasan siya sa likod. Ipinasan ng misyonero yung katutubo dito sa likod niya. Agad sa sila nakarating dun sa bahay. Nung nakarating na sa bahay, ginamot ng misyonero, yung tao, pinakain, and then pinatulog doon sa sarili niyang higaan. Ganon niya pinaglingkuran yung katutubo. Na ang tingin ng katutubo, maliit lang siya. Pero ang tingin ng Panginoon doon ay kapatid. Bakit? Mahal ng misyonero yung kaluluwa ng katutubo. At alam nyo ang Panginoon, maasahan niya eh. Ang Panginoon, ang Diyos na asahan niya yung misyonero. Kaya tayo po gusto ng Panginoon, asahan din tayo ng Panginoon sa mga bagay. Sa mga bagay na dapat gagawin natin. Kailangan palagi, nauuna po ang ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, meron po tayong pagkakataon na kausapin natin yung Panginoon, ang Diyos sa buhay po natin. Kung ano man po yung kung noong araw nabigo ka, huwag mong tingnan yung kabiguan mo, tingnan mo yung bagong pag-asa, yung bagong liwanag na ibibigay sa iyo ng Diyos. Yan po ang nais ng ating Panginoon sa buhay natin. Alam ko po, bawat isa sa atin, marami pong naranasan. Minsan, nasaktan tayo ng kapwa natin. Minsan, yung gusto natin hindi natupad kasi mali ang desisyon natin. Maraming gustong gawin ng Panginoon para sa iyo. Marami siyang gustong sabihin sa iyo. Kapatid, gusto mo malaman kung ano bang gusto sabihin ng Panginoon sa iyo? Kausapin mo ang Panginoon, and God will put the words in your heart. Yung bawat titik na gusto mong marinig, maririnig mo. Bawat pintig yan ng puso mo, maririnig mo yan. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Ayaw niya na tayo ay nalulungkot. Ayaw niya na pakiramdam natin na dideprive tayo. Gusto ng Panginoon, maging matagumpay tayo dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sige po, tayo po ay pumikit. Hallelujah, Lord. Savior of my soul. Sige, kausapin mo ang Panginoon.
Alam ko, hinihintay ka ng Panginoon sa oras na ito. Yes. You have put my feet, comfort when I'm weak. I trust in you to storm and rage and sea. Faithful, you're my God, yes Lord. You're glory and the lifter of my head. Pwede ba itaas natin ang ating kamay sa oras na ito? Yes Lord. Panginoon, sa oras na ito, kausapin mo. Kausapin mo, Panginoon, yung mga napili mong anak. Sila, Panginoon, ay napili mong anak. Very special sa puso mo, Panginoon. Sapagkat nakita mo sa kanila, Panginoon, yung kakababaan loob na gusto mo. Panginoon, ano ba yung plano mo sa Kanya? Sa oras na ito, Lord, palinawin mo ang iyong plano mo sa Kanya, sa Kanyang buhay. Paliwanagin mo ang Kanyang kinabukasan. At ikaw, Panginoon, ang maging tanglaw ng Kanyang buhay. Ikaw, Panginoon, ang maging ilaw ng Kanyang buhay. Sabi mo, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, at tapat ka. Kaya hindi kami natatakot, Lord, na harapin kung ano yung plano mo sa amin. Panginoon, hindi kami nag-aalinlangan. Hindi kami nag-aalinlangan sa iyo. Ibinibigay namin ang buong buo sa iyo, ang aming puso sa oras na ito, ang aming pagpapakumbaba. Ibinibigay namin, Panginoon, sapagkat ayaw namin masayang ang mga plano na nais mo sa aming mga buhay. At ikaw ang nagkakaloob nito, Panginoon. Yes, O Lord. Napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah. Maari po ba hawakan po natin ang kamay ng ating mga kapatid? Maghawak-hawak kamay po tayo. Damihin po natin ang init ng palad ng iyong katabi. Tanda ng kanyang init ng paglilingkod at pagmamahal sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, manalangin ka. Ipanalangin mo yung iyong katabi. God's deeper. Sa oras na ito, ikaw ay makakalapit ngayon sa Panginoon na may lakas ng pagtitiwala. Yes, Lord, we offer our life to you now. Yes. Yes, Lord. Shakaragala basyante. You are the one, God. Ikaw ay dakila, Panginoon. Nais namin sa oras na ito, Panginoon. Inihuluhog namin sa iyo, Panginoon. Na pagtagumpayin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagtagumpayin mo, Panginoon, ang lahat ng plano namin. Ang lahat ng nasa amin, Panginoon. Pagtagumpayin mo na sa taong ito, Panginoon, ay makita namin ang kaliwanagan na lahat ng iyong plano, ang destiny na ibinigay mo sa amin ay napakamalinaw, Panginoon. Sapagkat ikaw ay tapat, nakikita namin ang plano mo, Panginoon. Ito ay mainam at kaaya-aya at lubos, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa oras na ito, Panginoon,
Puspusin mo po ng banal na Espiritu Santo ang aming mga puso sa oras na ito. The only one for me. Yes, Lord. Well, the Savior. You're the Savior, Lord. To you, my hallelujah. Lord, I Live to worship you. Yes, Lord. I live to worship you, O God. and I Long to bring my life and offering. Our life, Lord, is an offering. A sweet aroma in your ears. Ito po ay, Panginoon, alay namin ang aming buhay sa iyo. Yes. And I live to Honor you. Hallelujah. And Jesus, you're the only one. Yes, Lord. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Hebrew chapter 4 verse 12. Huwag kayong magkatubuling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan ninyo ang pagpapala at tutulong sa panahon ng ating pangangailangan. Kapatid ko kay Kristo, meron ka bang pinag-aalala sa iyong buhay? And I long to bring Meron ka bang hinaharap sa iyong buhay at dala-dala na parang hindi mo na kaya? Ang sabi ng ating binasa, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa ating Panginoon. Handa siyang tumulong sa lahat ng oras. Handa siyang magbigay ng naaayon sa kanyang kalooban, ayon sa ikabubuti ng bawat isa. Come on, church. Sayang ang araw. Sayang ang oras. Samantalahin natin ang pagkakataon habang ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Yes. Ang mundong ating nilalakaran, ang mundong ating inaapakan, ay mundo na kung saan lipos ng takot at kabagabagan. Makukuha mo lang ang kapayapaan. Matatamo mo lang ang pagtatagumpay kung ipilalagak mo ang lahat ng iyong pagtitiwala sa ating Panginoon. Members, sa oras na ito, saan parte ng buhay mo ikaw ay laging bigo? Saan parte ng buhay mo ikaw ay laging nag-aalala? Hanggang gaano kalaki sa parte ng buhay mo ang kaya mong ipagkatiwala sa ating Panginoon? Gusto mong masolve ang problema mo? Gusto mong matapos na ang bigat na pinapasan mo? Ang sabi ng ating binasa, huwag kang magkatubiling lumapit sa trono ng pagpapala ng ating Panginoon. Sa umagang ito, nag-aanyaya ang Panginoon. Ang gusto ng Diyos, heart to heart, face to face ang gusto ng Panginoon. Kung gusto mong maramdaman, kung gusto mong makita, at kung gusto mong manalo sa oras na ito, sabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, kung wala ka, Lord, kung hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, manahan ka, pangunahan mo ko. Ikaw, Panginoon, ang masunod sa aking buhay. Kapatid ko kay Kristo, habang ikaw ay nakatayo, habang ikaw ay nandiyan, kung nararamdaman mo na ang Panginoon ay nangungusap sa iyo, go! Samantalahin mo, hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam ang mamaya. Ang sabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtatagumpay, ngayon ang araw ng kagalingan sa karamdang matagal mo nang iniinda sa iyong katawan. Sabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, ikaw ang dakilang ng gagamot sa aking buhay. Meron ka bang dinaramdam? Meron ka bang mabigat na pinapasan? Gusto mo ba sa oras na ito tumugon sa hamon ng Panginoon? Dahil Aristotle,
Halika kapatid, meron ka bang dinadala? Meron ka bang problema? Meron ka bang gustong isumbong sa ating Panginoon? Ang sino bang tumanggap sa hamon ng Panginoon, tatanggap ka ng kasagutan. Magagawa mo na ang mga bagay na hindi mo nagagawa sa iyong buhay. Simula sa araw na ito, may gagawing himala ang Diyos sa buhay mo. Kapatid ko kay Kristo, tanggapin mo ang hamon ng Panginoon. Hallelujah! Yes! Hallelujah! Oh, glory! Yes! Hallelujah! 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 Yes, Jesus! Hallelujah! Anong bagay ang gusto mong makuha sa oras na ito? Saang parte ng buhay mo ikaw ay laging bigo? Saang parte ng buhay mo ikaw ay laging nahihirapan? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-atubiling lumapit sa Kanya. Samantalahin mo ang pagkakataon. Ang oras ay iyo sa mga pagkakataong ito. Kausapin mo siya at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kilala mo ako. Alam mo kung ano, Panginoon, ang kulang sa akin. Kaya sa mga pagkakataong ito, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, yes. Hallelujah. Panginoon, dinadalangin ko sa iyo ang aking kapatid. Ikaw ang nakakaalam kung ano, Panginoon. Kung ano, Panginoon, ang kanyang pangangailangan. Ano ang bagay, Panginoon, na nais niyang masagot sa kanyang buhay. At sa mga pagkakataong ito, Panginoon, bilang lingkod mo, Panginoon, Lord, ginagawad ko sa kanyang buhay ang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, ang kapayapaan ay mag-ahari sa buhay mo simula sa araw na ito. In the name of Jesus Christ. At ang mga bagay na gusto mong maabot ay maabot mo na simula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang proteksyon. Tanggapin mo ang magalingan. Tanggapin mo ang kapayapaan. Simula sa araw na ito, sa iyong buhay, mangyayari ang lahat ng mga bagay na yan. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat, dakilang Diyos sa kanyang buhay. Salamat. Mahal ka ng ating Panginoon. Mahal ka ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon sabihin mo sa Kanya. Gusto ng Panginoon ibulong mo sa Kanya. Gusto ng Panginoon. Sige, sige. Nangungusap ang Panginoon sa umagang ito. Come on, come on. Yes, 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 yes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Lord, i-bless mo si Ryan sa kanyang buhay. Ikaw ang nakakakilala sa kanya, Panginoon. Wala siyang lihim na hindi mahahayag sa iyong buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko siya. Gawin mo siya, Panginoon, mananagumpay, anuman o Lord, ang kanyang plano sa kanyang buhay. Lord, kung nais niya promotion sa kanyang buhay, mangyayari. Sa oras na ito, magaganap ang pangarap mo sa iyong buhay. Mararating mo ang nais mong marating sa iyong buhay. Ang pagtatagumpay, kapayapaan, kagalakan, ang siyang sa iyong buhay simula sa araw na ito. Tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon at higit sa lahat ang kanyang proteksyon ang mag-ahari sa buhay mo simula sa araw na ito. Ang pag-ibig ng Panginoon, ang dakilang Diyos na ating Panginoon, ang siyang kasama mo at mga kasama mo sa araw-araw at sandali ng iyong buhay. Hallelujah! 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 Yes! 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 God is good. Mabuti ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Yes! Panginoon, dinadalangin ko rin ang iyong anak sa oras na ito. Kilala mo siya, Panginoon, at alam mo, Lord, ang mga bagay na nais niyang marating sa kanyang buhay. Kaya, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo ang aking kapatid na ito, Panginoon. Lord, samahan mo siya palagi sa kanyang buhay. Ikaw, O Diyos, ang umakay. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng matuwid na landas sa kanyang buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa mga oras na ito.
angkinin mo, tanggapin mo, mapapasayo ang pagpapala ng Panginoon, ang siyang maghahari at ang kasaganaan ay maghahari at dadaloy sa buhay mo simula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang pagpapala at proteksyon ng Panginoon sa buhay mo. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah! 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 Yes, yes, Lord. Yes, yes, yes. Hallelujah! Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes. Mahal ka ng ating Panginoon. Ang Diyos ay laging nakapasid, nakasunod sa bawat akbang ng iyong mga paa. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Ang Panginoon ay lagi mong kasama. Sa lahat ng oras at sandali ng iyong buhay, ang proteksyon at pag-ibig at ang kalinga ng Panginoon ay laging nakasunod sa iyong buhay. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng iyong anak. Na ngayon, Panginoon, ang kagalakan ay nag-umapaw sa kanyang buhay sapagkat ikaw, O Lord, ay nasilayan niya sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Kabila ng lahat, ay hindi nahuli, kundi bagos, Panginoon. Ang mga nahuli ay nauna katulad ng iyong anak sa mga oras na ito. Sa mga at niya, Panginoon, itihan mo sa kanyang buhay. Kaya, Lord, dinadalangin ko sa iyo. Patuloy mo siyang samahan. Patuloy mo siyang gabayan. At lagi mo siyang yayakapin, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang buhay. Ipakita mo, Lord, sa kanya na ikaw na Diyos na kanyang nakilala. Ikaw na Diyos na kanyang pinagtiwalaan sa oras na ito. Diyos na buhay at makapangyarihan. Panginoon, at bilang lingkod mo, bilang manggagawa mo, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Hawakan mo ang aking kamay, Panginoon, at padaluyin mo ang iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, inaangking ko. Ang mga bagay na hiningi ko, Panginoon, ay aking kakamtin sa oras na ito. Kaya aking, Panginoon, malayang isinasalin sa kanyang buhay ang pagpapala, ang kapayapaan, ang pagtatagumpay, ang proteksyon ng Panginoon, ang siyang maghahari sa iyong buhay simula sa araw na ito. Panginoon, yakapin mo siya araw-araw sa kanyang buhay. Lagi mo siyang kakausapin, Panginoon. Sa sandaling siya'y merong iniisip, sa sandaling meron siya, Panginoon, dinadala sa kanyang buhay. Panginoon, pangako mo sa kanya, hindi mo siya iiwanan, kahit kailan hindi mo siya pababayaan. At ang iyong kanang kamay, ilaging nakalalay sa kanyang buhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay dakila ka at mabuti mo. Patibayin mo ang pagsasama ng bawat isa si Brother Rico sa kanyang buhay. Talian mo sila, Panginoon. Talian mo, O Diyos, ng katotohanan sa kanilang mga buhay. Na hindi sila dapat mag-alinlangan sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mabuti sa kanilang mga buhay. Lord, sa kanilang buhay, hinihiling ko, Panginoon, ano man ang nais marating ni Brother Rico sa kanyang buhay, ito'y kanyang makakamtan, sapagkat, Panginoon, pangako mo ay pangako na dapat naming panghawakan sa aming mga buhay. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, O Lord. I-bless mo si Sir Banji sa kanyang buhay, Panginoon. Lagi mo siyang samahan, O Lord. At lagi mong ipaalala sa kanya, Panginoon, na mabuti ka, Lord, sa kanyang buhay. Na kahit kailan, O Lord, hindi mo siya iniwan. Hindi ka nagpabaya at hindi ka nagkulang. Kaya, Panginoon, dalangin ko sa buhay ni Sir Banji. Ano man ang ministering nais mo sa kanya, Panginoon, magaganap, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam mo, Lord. Ang aming kaisipan ay hindi katulad ng iyong kaisipan. Ngunit ang akin lamang dalangin, O Lord, sa kanyang buhay. Tulungan mo siya, Lord. At lagi mo siyang sasamahan. Bigyan mo siya ng isang puso, Panginoon. Pusong hawig
Pusong walang iba. Ang layunin ay katulad ng layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay niya na patuloy niyang pinapagamit para sa iyo. Kaya naman, Panginoon, may mangyayaring maganda. Maraming bagay siyang hiningi na ibibigay mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Sa umagang ito, Lord, iniiwan ko sa kanya ang pagpapala, pagtatagumpay, proteksyon, at kagalakan ay maghahari sa buhay niya simula sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Yes, yes, yes. Once again, mga kapatid ko, taas po natin ang ating mga kamay. Lahat, itaas natin ang ating mga kamay. Panginoon, iniabot namin sa iyo ang lahat, Panginoon, ng mga dinadala namin sa aming mga buhay. Mga alalahanin, Panginoon, inaabot namin sa iyo. Panginoon, sa pamamagitan ng mga kamay na ito, Panginoon, mayroong mga dala-dala na buhat-buhat ang aming mga palad na nais namin iabot sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Abutin mo, Lord, ang nais namin ibigay sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, mahulog sa aming mga palad ang kasagutan sa lahat ng aming mga iniaabot sa iyo sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat kay buti mo, kay dakila mo. Lord, wala na kaming dapat pang ipag-alala. Wala kaming dapat pang isipin na iba. Dahil ikaw na aming Panginoon. Ikaw na Diyos na kasama namin. Ikaw na Diyos na nangako sa amin. Tapat kahit kailan, Panginoon. Wala kang salita na hindi mo gagawin. Pinangahawakan namin sa oras na ito, Panginoon. Lahat ng inabot namin sa iyo, lahat ng pangako mo sa amin, Panginoon, makakamit namin sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Niyayakap namin lahat ng tinanggap namin sa iyo, Panginoon. Dakila ka at kay buti mo, Panginoon. Simula sa araw na ito, inihahayag namin, isinisigaw namin, dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat, dakilang Diyos, at umabaw ang kagalakan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa iyo. Dakila ka, Panginoon. Ang natanggap namin, Panginoon, ay hindi kayang ibigay ng kahit sino man. Kaya, Panginoon, salamat, at napakaraming salamat sa tinanggap namin, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Yes, Lord! Hallelujah! 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 Yes, Jesus! Yes! Victory! 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 Victory is mine! Victory is mine! Hallelujah! 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 Maraming salamat! In Jesus' name! In Jesus' name! Amen and amen.